Mga kapatid, ang pagkain spiritual, siyang nagpapalakas sa buhay natin. Kasi pag walang ating espiritu, tayong lahat ay patay. Kaya nga tayo nagkaroong spiritual na naggagaling sa Panginoon. Sabi nga, ang espiritu ng pagkain dapat lumalago tayo eh. Ang binibigay ng kayamanan sa atin ng ating Panginoon, yung lumago tayo ng lumago sa kanyang mga salita para tayo ay lumakas. Lumakas ang ating pananampalataya, lumakas ang ating espiritu, kasi espiritu lang lagi ang ating nagpapalakas. Siyempre, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Siyempre, tatawagin ang ating pinakamasipag natin pastor ay walang iba kung ating pastor na si Pastor Alan. Palakpakan muna natin mga kapatid ang ating Panginoon. Okay, Panginoon Diyos, sa oras po ito, darako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sa oras po ito, tayo po natin mag-Christian, tayo muna ibang sa Panginoon. Hanggang pa tayong makinig na salita ng ating Panginoon. Okay, lahat po tayo tumayo at purihin po natin ang Diyos sa oras po ito. Hindi ko natin, Lord, prepare me to be a sanctuary. Yes, Lord Jesus.
Salamat Panginoon sa Hospital Diyos. Ibayan niyo po kami sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita sa Hospital Diyos ng lingkod. Patuloy niyo po bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong ipahayag ang inyong mabuting balita sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ng Panginoon. Yan. So, patuloy po ang Diyos. Sabi niya ay hindi po masama ang yumaman. No? Sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng 6 na araw para hanapin ang kayamanan. No? Hanapin ang kayamanan para matugunan ang ating mga pangangailangan. At ang hinihingi lang sa atin ng Diyos ay 1 araw lamang. Kaya sabi niya doon sa Exodus, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay. Ang 1 araw ay ilaan niyo ito para sa akin. Wala pang 1 araw 2 oras lang. Pero minsan naiinit na tayo sa 2 oras na yun. Pero sabi nga, kung anong pagkaisa niyo rito sa lupa ay pagkakaisahan sa langit. Ibig sabihin, tanggap ng Panginoon ang ating 2 oras na pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. Dahil yun ay binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung paano natin siyang purihin o sambahin. Dahil pagkatapos natin dito ay kahit sa bahay, pwede tayo magpatuloy sa pagpupuri natin sa Panginoon. Pero sabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama, no? So, kailangan may kasama ka sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi daw mainam na mag-isa ka. Dahil kapag ginawa mo yan, nakita ka ng mga kapitbahay mo, baka iba ang tingin sa'yo. No? Magiging hindi ka normal. Pero kapag may kasama ka sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, kahit magpapalakpak ka, kahit magtatalong-talong ka, kahit magsusumigaw ka, walang magsisita sa'yo sapagkat ay meron kang kasama. Yan. So, purihin ang Diyos. Sa oras po ito, ang ating pong pag-aralan ay patungkol po sa Trinity, no? Yung Ama, Anak, at Espiritu, no? Ama, Anak, at Espiritu dahil maraming mga tao o maraming din mga hindi naniniwala sa Ama, hindi naniniwala sa Anak, at hindi rin naniniwala sa Espiritu. Although naniniwala sila sa mga bagay na yun, pero ang tingin nila ay ang Ama ay iba sa iba, ang Anak ay iba rin, at ang Espiritu ay iba rin. No? So, dito ay mapag-aaralan po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Trinidad. Yung Ama, Anak, at Espiritu. Ang salitang Trinidad ay hindi matatagpuan sa banal na kasulatan. So, kahit mula Genesis to Revelation, wala kang mababasa na salitang Trinidad o 3 persona na binabanggit. Pero mayroon sinasabi, ito ay isang pakipakinabang na termino ng mga talakayan tungkol sa Diyos na may 3 persona. Na talakayan o pag-aaral na sa Biblia ay meron talaga tayong makikita 3 persona na tinatawag na Ama, Anak, at Espiritu. 3 persona sa isang Diyos. Bagamat ang salitang Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia, ang konseptong kinakatawan ng salitang Trinidad ay tiyak na matatagpuan sa Biblia. Narito ang ilan sa mga sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa Trinidad. Una, ang Diyos ay isa ay umiiral sa 3 persona. Ang Diyos ay umiiral, siya ay isang Diyos pero umiiral siya sa 3 persona. Yung Ama, Anak, at Espiritu. Na sinasabi dito sa Matthew chapter 16, makikita natin dito yung tinatawag na 3 persona o Trinidad ang tinatawag dito o 3 tawag yan sa ibang salin, sa ibang pangunawa ay 3 kapahayagan.
o sa iba naman pangkaunawa ay tatlong persona. Sabi niya sa Matthew chapter 3 verse 16 hanggang 17, nang siya'y bautismohan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So dito mayroon tayong makikita si Jesucristo at ang Espiritu Santo, yung Espiritu ng Diyos at yung Ama na nagsalita sa langit na nagsasabi, ito ang lubos kong kinalulugdan. Maging sa Matthew chapter 28 verse 19 ay maging si Jesus Christ din ay nagsasabi ng ganito. Na sabi niya, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So doon ay maging ang ating Panginoon Kristo ay sinasabi niya na mayroon Ama, mayroon Anak, at mayroon Espiritu Santo. Na kumbaga sa tao, tayo rin ay binubuo ng tatlong persona. Binubuo lang tayo ng tatlong persona. Anong tatlong persona natin? Meron tayong katawan, meron tayong soul, at meron tayong espiritu. Pero anong tawag sa'yo? Tao. Tao. No? So, yung body, soul, and spirit, nagkakaisa yan sa pangalan na tao. Ibig sabihin, ang body mo ay tao. Ang soul mo ay tao. Ang espiritu mo ay tao. Nagkakaisa yan sa isang katawan na body. At ang tawag sa iyo ay tao. Ganon din. Kung ang Diyos ay may binabanggit na Ama, Anak at Espiritu, saan sila nagkakaisa? Sa pagiging Diyos. Sa pagiging Diyos. Sapagkat Jesus ay anak ng Diyos. Kapag anak siya ng Diyos, sino siya? Diyos o tao? Diyos, sapagkat ang tatay niya ay Diyos. Kaya tawag sa kanya ay Diyos. Kung anak ka ng tao, anong tawag sa'yo? Anak ka ng tao. Ang anak ng aso, anong tawag sa kanya? Anak ng tao, anak ng aso. Di ba? Kaya tawag sa kanya ay aso. Ay ang Diyos ay anak ng Diyos. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Sino siya ngayon? Ibig sabihin, Diyos siya. Bakit? Sabagat anak siya ng Diyos. At ganoon din ang Espiritu, ay sinasabi doon, ang Diyos ay Espiritu. So, ibig sabihin, ang Ama, Anak, at Espiritu, nagkakaisa yan sa pagiging Diyos sa isang pagkatao. Sa isang Diyos. Na ang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu katulad ng tao. Pero ang taong ito ay binigyan ng pangalan. Diba? Ang taong ito ay binigyan ng pangalan. Ganun din ang Diyos. Ang Diyos din ay binigyan ng pangalan. Pero pag-aralan muna natin yung Ama. Ang Ama ay Diyos. Ang Ama ay Diyos. Ang Baba ay Diyos. Ang sabi sa Biblia, ang tawag sa kanya, ang pangalan niya sa Old Testament, ang tawag sa kanya ay Elohim. Maraming pangalan ang Ama sa Old Testament. Ang tawag sa kanya ay Elohim. Na ang ibig sabihin ng Elohim, makapangyarihang Diyos na banal. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya tinatawag siyang Elohim. At hindi lang yan. Tinawag din ang Diyos na Adonai. Tinawag din siyang Adonai. Ang ibig sabihin ng Adonai sa Old Testament, ang Diyos na nagpapakita ng kaugnayan ng Panginoon sa kanyang sariling
bayan. So yung makikita natin, ang bawat pangalan ay may kanya-kanyang kategory kung ano yung ginagawa ng Diyos. Nang ibig sabihin ng Adonai ay Diyos na nagpapakita ng kanyang kaugnayan sa kanyang sariling bayan. Yan ang ibig sabihin ng Adonai. At tinawag din ang Diyos sa Old Testament na El Elyon. Tinawag din siya sa Old Testament. Ang ibig sabihin ng El Elyon, kasastaasan, pinakamakapangyarihang Diyos. Yung ibig sabihin El Elyon. Kaya maraming pangalan ang Diyos sa Old Testament. Pero tumutukoy yan sa iisang Diyos. At hindi lang yan. Tinawag din ang Diyos na El Roy. Tinawag din siya, ang pangalan niya ay El Roy. Ang ibig sabihin ng El Roy, malakas na nakakakita ng lahat. Yung El Roy na yan. Malakas na nakakita sa lahat. Ibig sabihin, nakikita niya lahat ng bagay, walang lihim sa kanya, kaya ang tawag sa kanya ay El Roy. Yun ang pangalan na tinawag sa kanya sa Old Testament. At hindi lang yan, tinawag din siyang El Shaddai sa Old Testament, yung pangalan ng Diyos. Tinawag din siyang El Shaddai. Ang ibig sabihin ng El Shaddai, makapangyarihang Diyos. Yung El Shaddai na yan, makapangyarihang Diyos. Kaya maraming pangalan ang Diyos sa Old Testament. Hindi lang iisa, kundi marami. At tinawag din siya ng El Olam. Ang ibig sabihin ng El Olam, walang hanggang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya ang tawag sa kanya ay El Olam. Na tumutukoy doon sa kanyang pagiging Diyos na siya yung walang hanggang Diyos. Siya sa simula hanggang sa ngayon ay nananatili siyang Diyos. Walang pagbabago. At ang huli ay tinawag siyang Yahweh. Ang ibig sabihin ng Yahweh, ang Diyos, ako nga. Nangahulugan ng kanyang pagiging buhay magpakailanman. Ako'y ako nga. Ang ibig sabihin ay Yahweh. Na nanatili siyang buhay magpakailanman. Yan ang pangalan ng Ama sa Old Testament. At maging sa yung kanyang anak, pagdating sa New Testament, wala na tayong mababasang Yahweh, Jehovah, El Shaddai, kundi ang mababasa na lang natin sa New Testament ay Jesus. Jesus na lang ang mababasa natin sa Old Testament na ang anak ba ay Diyos. Sinasabi sa banal na kasulatan, si Jesucristo ba ay Diyos? Mabuti alamin po natin na kung ano ang sinasabi bago may panganak si Jesus Christ dito sa mundo. Kung sino nga ba siya? Dahil mayroong Ama, Anak at Espiritu. So napag-aralan natin ang Ama, sa ang pangalan ng Ama sa Old Testament ay ganun mga pangalan. At pagdating naman sa New Testament, ay meron naman tinatawag na anak ng Diyos, na ang pangalan niya ay Jesucristo. Na sinasabi doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi niya, sapagat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin ka mga manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito ay hula ni Propeta Isaiah patungkol sa anak ng Diyos, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
At ang sabi niya rin sa Isaiah chapter 7 verse 14, ganito ang sinasabi, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Sa Old Testament, ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Yan ibig sabihin ng Emmanuel sa New Testament. Ayon sa Matthew chapter 1, verse 18 to 23, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesus. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapangangasawa at ayaw niyang malagay sa lubos na kahiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-isipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. So doon ay sinasabi kung sino si Jesus. Jesus ba ay Diyos? Yes, dahil sabi roon, isisilang ang isang sanggol na lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At ang tinutukoy doon ay si Jesus. So si Jesus ay Diyos. Yung bata na yun, na isisilang, at ang pangalan niya ay tatawagan Emmanuel. Ng kahulugan, kasama natin ang Diyos. At ang tinutukoy ay si Jesus. Kaya si Jesus ay Diyos. So sabi nila sa John chapter 1 verse 1 ng ganito sinasabi ng Biblia. Ang sabi niya, nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So doon ay pinakikita na yung salita ay Diyos. At ang sabi sa John chapter 1 verse 14, at ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay sa kanya bilang katastaasan, anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. So dito ay pinakikita na sabi nun ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Sino yun? Si Jesus. Kaya pinakikita rito na si Jesus ay Diyos. Kung ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, saan sila nagkakaisa? Sa pagiging Diyos. Katulad ng tao. Ama, mayroon tayong body, soul, at spirit. Saan tayo nagkakaisa? Sa pagiging tao. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ayon sa kanyang wangis. Huwag tayo malito na ang Ama, Anak at Espiritu ay hindi magkapantay. Magkapantay po sila dahil kapwa sila sa isang Diyos.
At wala nang ibang Diyos wala nang ibang Diyos sa langit maliban sa Ama. Ang mga anghel ay hindi tinawag na Diyos. Amen. Walang nilikha sa langit, mayroon lamang isang Diyos sa langit. At makikita natin dito na sinasabi ng Biblia kung sino si Jesus Christ. Kaya sabi niya sa John chapter 10 verse 30, ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Dahil hindi na sila pwede maghiwalay. Dahil nga, nagkakaisa sila sa pagiging Diyos. Bagat tinawag siya na anak ng Diyos, dahil nga, kailangan niya magkatawang tao. Ang layunin ng pagiging katawang tao niya para magkaroon siya ng laman at dugo. Dahil kailangan tayong matubos sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Dahil ang Diyos ay walang dugo. Kaya ginamit niya si Maria, nililiman niya si Maria, at kaya si Jesus ay nabuo at naging tao at tinawag siyang anak ng Diyos. Kaya sabi nito sa John chapter 20 verse 27 verse 29, at sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ano ba paniniwala ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Yan ang paniniwala ni Tomas. Kanino? Kay Jesus. Kaya si Jesus ay tao 100%, Diyos naman siya 100%. Dahil totoong nagkatawang tao si Jesus at naging tao. Ang layunin doon para magkaroon, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sa John 14 verse 7, ganito ang sinasabi, hanggang 10, patungkol kay Jesus Christ o patungkol sa Diyos. Ang sabi niya, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala? Ako'y sa Ama at ang Ama ay nasa akin. Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang mga gawain. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sabi sa banal na kasulatan, kailanman wala pang nakakita sa Diyos. Pero sinabi ni Jesus Christ ay ano? Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa kanino? Sa Ama. Nakakita na sa Diyos. Sa John chapter 1 verse 18, sabi niya, kailanman na wala pang tao nakakita sa Diyos, maliban sa anak. Kaya sabi niya, ang sino mang nakakita sa akin, ay nakakita na sa kanino? Sa Ama. So doon ay pinakikita ni Jesus Christ kung sino siya. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu sa isang Diyos. Ang sabi nyo sa Colossians chapter 2 verse 9, ganito sinasabi, sapagkat likas kay Jesus ang buong pagka-Diyos, kahit na siya ay nagkatawang tao.
kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ang sabi niya, sapagkat likas kay Jesus ang buong pagka-Diyos, kahit siya'y nagkatawang tao. Kahit siya'y nagkatawang tao, likas pa rin sa Kanya ang pagka-Diyos. Hindi nawawala sa Kanya yun. Dahil bahagi nga siya sa isang Diyos. Bahagi siya. Kaya sabi sa Tito chapter 2, verse 13 ng 14, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sinong babalik? Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. So, ano yung pinakikita ng banal na kasulatan? Sino ang hinihintay natin na bumalik? Di ba si Jesus? Pero sabi rito, ang babalik ay ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Kaya pinatutunayan ng Biblia na si Jesus ay Diyos. At 100% din naman na siya ay tao. Dahil totoong nagkatawang tao si Jesus. Ang sabi niya sa Hebrews chapter 1 verse 7 to 8, sabi niya, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ang sabi niya sa anak, ano sabi ng ama sa kanyang anak? Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ang mga anghel ay ginawa niya ang hangin. Ang kanyang mga lingkod ay ginawa niyang lingas ng apoy. Pero ang sinabi niya sa anak, sila yung tinutukoy na anak, si Jesus. Ang sabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. So pinatutunayan ng Ama kung sino si Jesus. Si Jesus ay Diyos. Ang sabi ng iba, hindi Diyos si Jesus. Pero ang Biblia ay nagsasabi kung sino si Jesus. Sa Romans chapter 9 verse 4 hanggang 5, ganito sinasabi ng Biblia. Sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya, ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian sa kanila. Nakipagtipan ang Diyos sa kanila rin. Ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Ano daw? Si Jesus, ang kataas-taasang Diyos. Ang sabi nito sa verse 5, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi, ang kataas-taasang Diyos at purihin magpakailanman. Si Kristo ang tinutukoy na siya yung kataas-taasang Diyos magpakailanman. Yan ang sinasabi ng mga lingkod ng Panginoon. Dahil ang layunin niya kung bakit siya tinawag na anak ng Diyos, dahil ang tinutukoy na anak ng Diyos ay tao. Ang sabi sa Hebrews chapter 2 verse 14 hanggang 15, Hebrews chapter 2 verse 14 hanggang 15, nasabi niya, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at may dugo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At tinalaya rin niya ang lahat ng tao na habang panahon na alipin ng takot sa kamatayan. Ano sinasabi ron?
Dahil ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Ang anak ng Diyos na tinutukoy ng Diyos ay tao. Kaya nung maging tao si Jesus, siya ay tinawag na panganay na anak ng Diyos. Bakit? Kasi nagkatawang tao siya. At ang anak na tinutukoy niya ay tao. Kaya doon sa Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 11, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kung sa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siya tulad ng mga pangkaraniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya dito, makikita natin na ang ating Panginoong Kristo, siya po ay 100% na Diyos. Hindi po siya, sabi niya, tao. Yes, 100% naging tao rin si Jesus. Naging tao. Ibig sabihin, naging tao, ginamit niya ang tao para magkaroon siya ng laman at dugo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Diyos ay hindi namamatay. Ang tao lamang ang namamatay. Amen. Kaya ginamit niya si Maria para maging tao dahil kailangan niyang mamatay. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tubusin tayo. Ngayon, ano naman ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Dahil dito, sa Matthew chapter 20 verse 19, sinabi ni Jesus Christ, kaya habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, hindi lang Ama, Anak, kundi meron pang Espiritu Santo. Ano ba itong Espiritu Santo? Siya ba ay Diyos? So, yan pong ating aalamin. Ang sabi naman sa John 14 verse 15 hanggang 17, ganito sinasabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na maging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan, sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanglibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So ito yung Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ni Jesus Christ. Dapat natin ito paniwalaan na ito ay bahagi ng pagiging Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo ay 100% nagmula rin ito sa Diyos. Pag nagmula sa Diyos, ibig sabihin, 100% na siya ay Diyos. Dahil sabi niya sa John 14 verse 25 hanggang 26, ang sabi niya, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay nito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. So ito yung tinutukoy ni Jesus Christ, yung Espiritu Santo, na siyang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Ang sabi niya sa John 14 verse 26, John 15 verse 26 hanggang 27, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama. Sabi niya, susuguin ko mula sa Ama. Magpatuturo siya tungkol sa akin.
at magpapatuturing kayo tungkol sa akin. Sapagkat sa pasimula pa, kasama ko na kayo. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo susuguin ko mula sa Ama. Sa manggagaling ang Espiritu Santo mula sa Ama. Kasi ang Diyos ay binubuo ng anak, binubuo ng Ama, anak, at Espiritu. Parehas ba sila? Yes. Dahil kapwa sila Diyos. Mayroon lamang isang Diyos sa langit. Amen. Wala pong ibang Diyos sa langit. Mayroon lamang isa. Katulad natin, nag-iisa lamang tayo, pero binubuo tayo ng body, soul, and spirit. Nag-iisa lang din po tayo. Pero ang tatlong ito ay may kanya-kanyang gawain. Anong gawain ng body? Gumawa ng mga bagay. Humawak nito. Anong gawain ng soul? Mag-isip ng mga bagay para sa kaunlad ng buhay mo. Mag-isip ng kayamanan. Mag-isip ng karangyaan. At ang gagawa sino? Ang body. Amen. Mag-isip ang soul. Mag-aaral ako. Sinong gagawa? Ang body. Sino magsusulat? Ang body. Ano may gawa ng Espiritu? Magbigay buhay sa body. In soul. So may kanya-kanyang gawain. Magbigay na ang gawain ng Spirit sa atin, magbigay ng buhay para gumalaw tayo. Yan ang gawain. Ganon din naman ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Na meron lamang isang Diyos na kung saan ay pinakikita ng banal na kasulatan. Doon sa John 16 verse 12 hanggang 15 na sabi niya, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Parangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa Ama ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ko sinasabi, tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ano sabi niya? Ang Espiritu Santo. At ang sabi niya rito, ang lahat ng sama ay akin. Kaya ko sinasabi, ang lahat ng papahayag niya ay manggagaling sa akin. Kanino manggagaling? Manggagaling sa Espiritu Santo. Kaya pinakikita dito na ang Espiritu Santo kailan ito dumating sa buhay natin. Kailan ito dumating? Dumating ito sa panahon ng Pentecost. Sa panahon ng mga apostol. Sa Gawa chapter 2 verse 1 hanggang 4, sabi niya, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano, may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang parang mga apoy parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So doon nagsimula gumalaw ang Espiritu Santo sa buhay po natin sa panahon ng mga apostol. Yun yung pinangako ng ating Panginoon Jesus. Kaya ang Espiritu Santo, siya po ay 100% na Diyos.
Dahil ang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu. Kaya ang tawag sila, nagkakaisa ang Ama, Anak, at Espiritu Santo sa pagiging Diyos. Sa pagiging Diyos. Ang Ama ba ay Diyos? Si Jesus Christ ba ay Diyos? 100%. Bakit siya tinawag na Diyos? Bakit siya, ang anak ay Diyos? Dahil, ang sabi doon, siya ay anak ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, ibig sabihin, Diyos siya. Kung anak ng aso, ang tawag sa kanya ay aso. Ang anak ng tao, ang tawag sa kanya ay tao. Dahil anak siya ng tao. So, si Jesus ay anak ng Diyos, 100%, ibig sabihin, siya ay Diyos. So, doon ay pinakikita kung sino si Jesus. Kung sino si Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to verse 1 to 11, ang sabi niya, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam niyo noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakapagsasalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Sa iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit isa lamang ang pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing inaatas, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin, pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng minsay ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit isang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu rin ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At sa iba ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga kahimala. May pinagkalooban din ng kakayahan magpahayag ng misay mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahan malaman kung alin ang kaloob mula sa Espiritu at kung alin ang hindi pinagkalooban ng kakayahan. At kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahan magsalita sa iba't ibang wika. At yung iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wika niyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So bawat kaloob natin, ano man ang ginagawa natin, ito'y nagmumula lamang sa isang Espiritu, ang Espiritu Santo. Kung magaling kang gumitara, kaloob sa iyo ng Espiritu Santo yan. Kung magaling kang mangaral, kaloob sa iyo ng Espiritu Santo yan. Kung magaling kang kumanta, kaloob sa iyo yan ng Espiritu Santo. Dahil siya yung ibinigay sa atin ni Kristo. Amen? Hello? Siya yung ibinigay sa atin. Siya yung magtuturo sa atin. Siya yung maggagabay sa atin. Kung naniniwala tayo na ang Espiritu ay mula sa Diyos. At ang Espiritu nito ay 100% na siya po ay Diyos. Bakit? Siya ay nanggaling sa Diyos. Ang sabi niyo sa 1 John chapter 12, verse 12 hanggang 31, sabi niya, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan.
maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayo lahat ay dinautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayo lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito'y bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bagay ay pare-pareho, hindi yan matuturing na katawan. Ngunit ang totoo, maraming mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa paa, hindi ko kayo kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala nating hindi gaano kapuri-puri, ay pinagukulan ng higit na mahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya nating higit na pahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang iayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi marangal, upang hindi magkaroon ng pagkababahagi at sa halip ay magmamalasakitan sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinarangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kaya nga, lahat ng isang katawan ni Kristo, kayong lahat ay isang katawan ni Kristo, at ang bawat isa sa inyo ay bahaging ito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ang mga apostol, ikalawa, ang mga propeta, ang ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa, ng mga himala, mga nagpapagaling, mga may sakit, nagpapagaling sa mga may sakit, mga taga-tulong, mga taga-pangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahan gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Kaya buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, at ngayon ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Kaya dito pinakikita yung kabuuan ng Diyos, na ang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu. Ganon din naman tayo. Bagamat marami tayo sa isang katawan, marami ang kumikilos at gumagawa, ngunit nagkakaisa tayo sa isang katawan. Amen. Ano ang tinutukoy ko sa Trinity? Ang Ama, Anak, at Espiritu, nagkakaisa yan sa pagiging Diyos. Sa pagiging Diyos. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga ginagawa. Anong ginagawa ng Diyos sa Old Testament? Magdika ng langit at ng lupa. Anong ginawa ni Jesus Christ? Nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Anong gawa ng Espiritu Santo? Upang tayo'y ipagtanggol at gabayan. Amen? Amen. Upang tayo ipagtanggol at gabayan at turuan kung paanong sambahin ang Diyos. Dahil ang sabi sa John 4, verse 20 hanggang 24, subalit dumating na nga ang panahon na ngayon na nga ang tunay na mga sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Kanya sa Espiritu sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.
Kaya doon ay pinakikita kung sino itong Espiritu Santo. Kung maalala niyo siya ni Ananias, nagsinungaling siya sa Espiritu. Ang sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka kanino? Sa Diyos. Dahil tinutukoy ni Pedro kung sino yung Espiritu. Yun ay Espiritu ng Diyos. Kaya kapag nagsinungaling ka sa Espiritu, nagsinungaling ka sa Diyos. Kaya malinaw na sinasabi kung ano nga ba ang Diyos. Ang Espiritu ba ay Diyos? Yes, 100%. Sabagat ito ay nagmula sa Diyos. At ipinagkaloob ito sa atin ng Diyos. Kailan ito ay pinagkaloob sa iyo? Kailan nanahan sa atin ang Espiritu Santo? Mula nung ikaw ay mabautismuhan. Gawa, chapter 2, verse 28. Sumagot si Pedro, pagsisiyan niyong talikuran ng iyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya mula nung ikaw ay mabautismohan, nasa iyo na ang Espiritu Santo. Siya yung gumagabay sa atin. At siya yung tatak ng Diyos sa atin. Siya yung tatak ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, sa Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14, sabi niya, kayo may naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya kayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu Santo ang katibayan na makakamit natin ang pangalan ng Diyos, makakamit natin ang pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamitan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Siya yung tatak natin. Ay 100% ligtas na po tayo dahil may tatak tayo. Ang kailangan lang natin, huwag natin kaligtaan ang isang araw na hiningi sa atin ng Diyos. Amen! Hindi niya tinihingi sa mga hindi mananampalataya. Hinihingi ito sa atin bilang mga hinirang at pinili ng Diyos. Dahil nandito pa tayo sa mundong ito. Dahil may kalaban tayo rito, pwede nakawin ni Satanas ang salita ng Diyos na napapakinggan mo at papalitan ito ng maling paniniwala. Kasi kung hindi ka namati sa gawain ng Diyos, may lalapit sa iyo. Amen. Nakita ko, hindi ka namati sa church. Parang gusto mo sumama sa akin. Saan tayo pupunta? Tugak tayo. Tunggat. Ibig sabihin, mawawala ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Last, dito po tayo magtatapos. Na ang Espiritu Santo ay Diyos, sabagat ito po yung Espiritu ibinigay sa atin na nagmula sa Diyos. Ang sabi niya sa Roma chapter 9, verse 7 to 97, ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa pagnubay ng Espiritu. Kung totoong Espiritong na pagnubay ng Espiritu. Kung totoo nga nananan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya, kung nananan sa inyo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, ano daw ang Espiritu Santo? Espiritu ng Diyos. Ang sabi niya rito, ang sabi ng banal na kasulatan, kung totoo nga nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan ninyo dahil sa kasalanan, binubuhay naman kayo ng Espiritu dahil tinuturing na kayo'y matuwid ng Diyos. At kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay buhay ng inyong mga katawang mamamatay.
Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, may tungkulin tayo, ngunit hindi sa pagsunod sa kagustuhan ng ating makasalanang pagkatao. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Ngunit kung mabubuhay kayo, kung susupilin ninyo ang inyong mga kasalanang pagkatao sa pamamagitan ng Espiritu, ang mga taong pinatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ang tinanggap natin, yan po yan ay Espiritu nilo ng Diyos. Kaya 100% na ang Espiritu ay Diyos. Kaya ang Ama, Anak at Espiritu nagkakaisiyan sa pagiging Diyos. Kaya pinatutunayan lamang. At ang Espiritu, maging sa pananalangin, ginamit ko ito. Yung Ama, Anak at Espiritu, ginamit ko ito sa pananalangin. Ayon sa 2 Corintians chapter 13 verse 13, sabi niya, naway suminyo lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama, ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ang iba ayaw banggitin ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa pananalangin. Pero ang Biblia ay ginamit ito na sabi doon, naway sumainyo ang lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Kaya po rin po ang Panginoon, tayo po lang tayo tumayo. So dito ay makikita natin ang Trinity, ang tatlong persona sa isang Diyos. Dahil po sila'y kapwa Diyos, dahil sila'y nanggaling sa Diyos. Katulad po natin na tao, binubuo tayo ng body, soul, and spirit. At nagkakaisa tayo sa pagiging tao. Ganon din ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nagkakaisa po sila sa pagiging Diyos. Sapagkat walang ibang Diyos sa langit. Meron lamang isang Diyos sa langit. At yun ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Uling kami noon, nawa meron kami naintindihan. At meron kami ulo. Willing mo na, you are forever in my life. Yes, glory Jesus. You say the same song. And lead me, your righteousness. I hear your blood, Hallelujah.
Salamat Panginoon sa karaman na itinuro niyo po sa amin. Kung sino nga po ba ang Ama, Anak at Espiritu, sila nga po ay kapwa Diyos na magkakaisa sa pangalan ni Jesus. Kaya purihin ka Panginoon, pagpalayo po ang batsa sa amin, maging ang nalabi namin gawain. Ikaw po ang manguna sa batsa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Doon ka. Doon.